Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Kinilala ng Philippine Red Cross ang kabayanihan at patuloy na suporta ng 314 blood donors at institutional partners mula sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo, Pampanga, Tarlac at Zambales sa idinaos na 3rd Central Luzon Kadugo Awarding Ceremony nitong November 28 sa Hilton Clark, Pampanga. Sa naturang programa, binigyang pugay ang mga individual at organisasyong matagal ng katuwang ng PRC sa National Blood Services Program. Ito ay patuloy na sumisiguro sa sapat at ligtas na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan sa buong bansa. Bilang welcome remarks ng naturang seremonya, inilahad ni Governor Edward Hoson na siyang chairman ng PRC Nueva Ecija Chapter at miyembro ng PRC Board of Governors ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng katuwang ng Philippine Red Cross para sa mga blood initiatives nito. Nagbahagi rin siya ng kanyang sariling karanasan kung paano natulungan ng Philippine Red Cross ang kanyang ama nang mangailangan nito ng dugo para sa pagpapagamot. Yung pong aking ama, ang dating governor ng Nueva Ecija, Tomas Hoson III, siya po ay pumanaw dahil sa cancer noong 2020. Mga bandang pandemic na ito, March, April, May, medyo lumalala na po yung kanyang cancer. Hindi basta-basta makapagbigay ng treatment kasi yung dugo niya, platelets, mababa. So yung pong kanyang hematologist, nag-prescribe na kailangan siyang salinan ng dugo, platelets, apheresis. Tuwing magdadala kami ng dugo, palaging nagugulat yung hematologist. Ang tanong, bakit palagi kayo may dugo? At bakit agad-agad meron kayong dugo? Ito nga po yung pagpapakita at pagpapatunay nung galing at ganda ng Blood Services Program ng Philippine Red Cross sa tulong ninyo. Ang blood type po ng aking father ay A negative. Mahirap pong hanapin yung RH negative sa dugo. Pero dahil nga sa galing ng Red Cross, sa galing ng Blood Services Program ng Red Cross, sa galing ng partners ng Red Cross, wala pong mahirap kung pag-uusapan dugo. Nagpahatid si PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon ng kanyang mensahe ng pasasalamat para sa mga nag-donate ng kanilang dugo. Aniyay hindi lamang dugo ang binibigay ng mga blood donors, kundi pati na rin ang pag-asa sa mga nangangailangan. Dumalo sa programa si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang kasama si National Blood Services Director Dr. Monina Nalupta at binigyang diin ang kahalagahan ng temang Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives. Ayon kay Dr. Pang, ang bawat bag ng dugo ay simbolo ng pag-asa at nagbibigay ng panibagong pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan. So ang theme natin this year ay napakaganda, no? Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. So to us in the Red Cross, hindi lang po yan ay slogan, no? Yan po ay isang katotohanan na nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang dugo ay buhay at ang pagbibigay ng dugo ay ang pagbibigay din ng pag-asa. Ipinagkaloob sa mga awardees ang iba't ibang parangal, kabilang ang Blood Samaritan Award para sa mga nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pasyenteng indigent. Hall of Fame Awards para sa higit 10 taong tuloy-tuloy na partnership at libo-libong units na nalikom. Outstanding Blood Service Partner of the Year para sa mga organisasyong nakapag-ambag ng mahigit 1,000 units sa loob ng higit isang dekada. Testimonial Plaques, Platinum Awards, Special Awards, Scrolls of Honor at Diplomas of Service para sa mga partners na nagpakita ng natatangi at pangmatagalang suporta. Ayon kay Luciano Paras Jr. na siyang Finance Officer at Chairman of Blood Services Committee ng PRC Tarlac Chapter, mahalaga ang regional recognition upang lalo pang maengganyo ang mga donors at institutions. Ang impact nito, yung mga benefactors and supporters natin ng mass blood donation ay lalong naging porsigido dahil kasi ang recognition natin sa kanila is on regional level na. So hindi lang sa chapter, kung hindi, dinala natin dito sa regional level. Kaya masaya yung mga supporters natin kasi nare-recognize yung efforts nila, hindi lang sa kanilang chapter, no? Buong Central Luzon, nare-recognize yung mga suporta nila sa atin sa Philippine Red Cross. Kabilang sa mga Diploma of Service awardees ang Columban College of Nursing na 2 taon nang aktibo sa blood donation drives.
Ayon sa kinatawan nitong si Raymond Papa, mahalagang turuan ang kabataan na mag-donate ng mas maaga para sa mas malusog at mabilis na blood recovery at para na rin mas mahubog pa ang kanilang habit ng pagtulong. Because importante kasi that we need to start the people young na mag-donate ng blood because they are the future of blood donor. Siyempre habang nagkakasakit naman, tumatanda tayo, nagkakasakit din or tawag ito, minsan nabibisi sa trabaho, hindi na nakakapag-donate ng dugo. But through our students, at least makapag-start sila na mag-initiate ng mga blood drive so that we can help the community in addressing the shortage of blood supply in our country. Tinatayang 450 hanggang 500 ang dumalo sa selebrasyon. Patunay ng lumalawak na suporta para sa volunteer blood donation sa buong Central Luzon. Ipinapaabot ng Philippine Red Cross ang pagbati at pasasalamat sa lahat ng awardees ng 3rd Central Luzon Kadugo Awarding Ceremony. Patuloy na nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng iba't ibang sakuna. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya.